Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Herbert Pre Ira. Okay, sabi niya, Sir, tanong lang, interchangeable ba yung mga parts ng Danau at Armscor o Springfield na 1911? Okay, so kaklaruhin ko yung tanong niya. Yung bang mga made in Danau, i-assume ko na ito na mga paltik. Hindi man ito yung mga legit. Okay? Yung ba yung mga paltik o made in Danau na baril ba ay pwede bang ipalit yung mga pyesa o interchangeable o pagpalit-palitin yung pyesa ng mga legit na baril kamukha ng Armscor, Springfield, etc. etc. na mga 1911 model. Okay, bago natin yung sagutin ay gusto ko lang munang batiin ang lahat, lalo tigit yung ating mga OFW. Sa mampanig kayo ng mundo, mag-ingat po tayo dahil nagbago na naman ang klima mula sa taglamig papunta na sa tag-init, lalo tigit dito sa Middle East. Ingatan po natin ating mga kalusugan, lalo tigit ang ating mga trabaho. Mag-ingat po tayo na tayo ay huwag maaksidente. Okay, at pinasasalamatan ko lang yung ating mga silent viewers. At patuloy naman tayong dumadami. Maraming salamat sa inyong mga magagandang comment, sa inyong mga pag-share ng ating mga videos, sa mga pagla-like, at lalo tigit maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads sapagkat ginawa ko ang ating YouTube channel dahilan sa ako po ay isang nagcha-charity. Meron po tayong 6 na estudyante na mga anak ng single parent na tinutulungan natin sa pag-aaral, at least mabigyan natin sila ng pangbaon para sila makapasok sa araw-araw. Hangad ko po talaga na sila ay madagdagan pa. Dahil dati ko na itong ginagawa, wala pa akong YouTube channel. Hindi po ako gumawa ng YouTube channel para ang kitain na isilid sa aking bulsa. Actually, yung kinikita ko dito sa aming kumpanya ay tinutulong ko pa sa kanila. Okay, tayo po ay dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait sa na bilang isang firearms instructor gunsmith. At wala na po tayong pinapag-aral kaya it's time naman na tumulong naman tayo sa iba. Ayan, so pasasalamatan ko rin yung yung isa nating kababayan sa USA na nagpapadala ng mga nagpapakulay sa ating mga premiere videos. Okay, shout out kay Noli o Noy Pisa America. Okay? Parang 2 beses na siyang nagpalipad sa ating mga premiere videos. Okay, thank you very much at malaking tulong 'yan sa ating mga estudyante. Hangad ko pa na madagdagan 'yan. Kaya baka meron pa niyang gusto magbigay, ay meron tayo ditong GCash number. Pwede kayong magpadala dyan para sa ating mga estudyante at maraming salamat sa inyo. Okay, at doon sa mga nagtatanong sa akin sa Pilipinas, wala po ako dyan. At yung mga nagtatanong kung magkano ang baril, sa gun store po kayo magtanong. Wala po, o di ko po alam ang mga presyo ng mga baril, mga parts. Lagi ko sinasabi sa gun store lamang kayo kung kayo bibili sa mga legit na mga tindahan. Okay, at yung mga nagpapaturo sa akin sa Messenger, hindi po ako nagtuturo sa Messenger. Dito lamang kayo magtanong sa ating YouTube channel dahil ayaw ko namang ako yung maging private tutor pa ninyo. Aking pagtuturo ay para sa lahat, hindi yung para sa isang tao lamang. Okay, maliwanag. So, ayan. Bago natin sagutin yung katanungan ni disclaimer lamang sa mga sa mga legit na mga manufacturer sa Pilipinas, dahil meron tayong tinatawag na mga legit manufacturer. Binanggit niya dito Armscor, meron tayong shooter arms. May mga legit po tayo na mga paggawaan sa Cebu, yung shooter arms.
Okay, meron tayong shooter arms Cebu. At meron din tayong arms corps sa Pilipinas. So yan po ay mga legit. Kaya ang tanong niya, na tanong ni Herbert Priera ay interchangeable ba yung mga parts ng Danao at Arms Corps o Springfield na 1911? Ibig sabihin yung mga basta 1911 ba? Danao man yan, Arms Corps man yan, Shooters man yan, Springfield man yan, at lahat ng mga 1911. Pwedeng interchangeable yan. Pero shout out sa mga sa mga Danao. Dahil kasi pag sinabing Danao, underground yan. Underground manufacturer yan. Ibig sabihin, hindi man yan yung mga legit, yan yung mga illegal. Actually, isa ako sa gumawa ng mga illegal dati, kaya ako nag-abroad na. Dahil ayaw ko rin namang makulong. Okay, pero yung ginawa ko ay hindi naman pangbenta, pang sarili lang. Okay, hindi naman ako nagbenta. So, parang may utang na loob ako sa Danao dahil yung mga made in Danao, siyempre mura. Bumili ako, tapos pinag-aralan ko. So, yan. Yan ang experience ko sa mga Danao. Ang dami kong mga baril na Danao. Actually, may nag-collection ako ng mga baril yan, 45, 38. Marami akong ginawa yan. Pero, ginawa ko lamang yan na reference para ako matuto. Kasi kung bibili ako ng mga original na kamamahal, tapos pag kung ano-anong gagawin ko doon, i-modify ko kung ano-ano para ako matuto, ay hindi kaya ng budget yun. So, ang Danao kasi, hindi man yan company. Akala kasi nung iba, pag sinabing Danao ay kumpanya. Hindi po yan kumpanya, yan ay mga grupo-grupo yan. Grupo-grupo. Marami kayong mapapanood sa YouTube na mga underground Danao o yung mga illegal man ng mga manufacturer. Yan ay pamilya yan. Actually, yung isa namin ditong gunsmith, hindi ko nababanggitin ang pangalan, ay manufacturer yan sa Danao. At sila noong mga 1996, hindi ko na matandaan, yan ay ginawang legal. So ang ginawa ng gobyerno natin, ay binigyan sila ng puhunan, binigyan sila ng mga makinarya, yung mga para sila maging legal, at yung baril nila ay gagawing Pero mga matitigas ang ulo. Gusto pa rin nila ay magkanya-kanya pa rin sila dahil mas malaki ang kita nila doon sa gawa ng pamilya ko ito, mga anak ko, mga tiyuhin ko, mga ganyan, gagawa sila, mga magkakamag-anak, grupo-grupo. Hindi sila mapag-isa. Yan ay ginawa na silang so hindi rin nagtagumpay yung mga ilang taon lamang yung kanilang parang nila, yung organisasyon nila, yung kanilang samahan na mga manufacturer. So hindi rin nagtagal yun. Hindi rin nila na-renew yung kanilang mga permit. So nagkanya-kanya muli at nagkawatak-watak uli sila. So nagkanya-kanya na naman sila ngayon. Wala na yung kanilang word ba yun? Nakalimutan ko na. Basta sila noon. Hindi rin nagtagal yun. So, ang Danao ay nagkanya-kanya na naman sila. Pamilya yan. Grupo-grupo. So, ang dami niyan. Paano mo masasabing pare-pareho ba ang gawa niyan? O yung grupo ko ba? Kasi yan, yung tatay tagagawa, magagawa na rin niya pag yung anak niya ay nakakahawak na ng lagari, paglalagariin na yan. O marunong na magkikil na yan. O yung mga isang pag yan ay marunong nang humawak ng gumamit ng drill press, magdi-drill press na yan. Yan lang ang kalimitan yan, drill press lang ang kanilang machine na ginagamit. Walang torno, walang mga milling, basta walang kalimitan yun lang, at martilyo, lagari, kiki lang ang gawa niyan. So, hindi ko masasagot na pare-pareho ba ang gawa ng Danao. Makakabili kayo ng Danao na Class A, kasi yung iba, ibinabayad nila sa ibang machine shop.
paggagawa ng mga parts, yung mga parts lang tapos abubuuhin nila yan. Ganun yan. Papagawa sila doon ng hammer, papagawa sila doon ng gatilyo, ganyan. So, walang quality control at hindi natin alam kung ano ang ginamit nilang materialis. Kalimitan, mahal ang mga tool steel, mahal ang mga bakal na mga dekalidad. So, kukuha na lang sila sa junk shop. O minsan, yung barrel, mga kabilya, yung mga yung mga malalaking construction na bakal lang ang ginagawa. So, isit aside na natin yung tibay. Yung pagkakayari iba, pare-pareho. Hindi ko po masasagot yan. Dahil, basta sila nagpiting yan Sila nagpiting yan Gumawa ng hammer yung tiyuhin. Gumawa ng frame yung tatay. Gumawa ng So, basta yan, fitting yan sa baril nila. Pero merong gumagawa din naman talaga na ang kinopyahan nila ay original. Kung yan ay talagang lahat ay original ang kinopyahan nila yan, o di kaya ay ang mga parts niyan ay original. O ang, halimbawa, bumili ng hammer, lahat ng ganyan, ay mapapamahal naman yan. Kung hammer, lahat yan ay binili sa at saka saan sila kukuha ng supplier ng mga parts. Halimbawa, ang gagawin lang nila ay frame at receiver. Lahat ng parts diyan ay original. Yun po pwede yun. Kung ang mga parts niyan ay pero saan naman sila kukuha ng supplier? So, sila na rin ang gumagawa ng mga trigger, hammer, lahat ng mga parts, lahat yan. Pati mga spring, sila na rin. Pati mga magazine, sila na rin ang gumagawa. Paano natin masasabing interchangeable yan? Ay hindi naman dumaan yan sa hindi naman yan dumaan sa quality control. Sila na rin ang quality control niyan. Actually, nanood rin ako ng ibang mga videos. Pag yan ay okay na, sila na ang nagpipit niyan. Fitting yan. Pit yan dun sa baril nilang ginawa. At talagang makikita mo naman ay kung itabi mo yung mga lumang baril na original, ay mapapahiya yung mga lumang baril na original dahil bago yung kanila. Ang ganda-ganda na labas Kaya nga ang sabi ko sa inyo, para ninyo malaman kung original ba yung mga 45 ninyo, buksan ninyo yung loob. Makikita ninyo dyan, may mga bakas ng kikil, pero kung titingnan ninyo sa labas, pati tatak, pinadaan na rin sa engraving machine. Mga tatak niyan, pati number. Dati ang number nung sinauna, pinapansin na ganun. Tapos ang mga tatak, inaano ng manual na engrave. Ngayon, engraving machine na rin. Pinapa-engrave na rin nila sa mga engraving machine. So, at meron talaga silang magaling mag-engrave ng manual. O meron talaga taga-engrave lang. Tagalagay lang ng number. So, ganun. So, hindi ko masasagot yan na kasi pagka ako nagpapalit ako ng mga parts ng mga original, kalimitan nababasa ko doon sa mga label niya ay nakasulat doon ay must kinakailangang ipit ng certified gunsmith. Certified gunsmith ang maglalapat ng parts. Nakikita ko sa mga label, hindi ko na lang hindi ko na lang natago yung mga meron ako niyan dati mga label ng mga yung mga balot ng mga parts. O ay kung yung mga brand new, kinakailangan pa ring ipiting ng certified firearms. So, ganun yan. So, hindi ko masasagot ng direkta na pwede yan. Kasi nga, ang dami nilang grupo-grupo. Hindi ko alam yung grupo ni Juan, kung ano ang procedure ng paggagawa nila doon, at yung grupo ni Pedro, hindi ko rin alam ang Kasi nga, ang Danao ay hindi man isang kumpanya. Kung yan ay isang kumpanya, na kamukha sinabi ko sa inyo na nagkameron sila noon ng organization, o ang tawag dito ay may presidente sila na nasa loob sila ng isang shop, halimbawa, lahat ng mga illegal na mga gawa dyan, dito na tayo gagawa. Meron na tayong quality control. Nangyari na yan.
sa kanila, pero matitigas din ang ulo eh. I'm sorry ito ay base dun sa kwento nung naging kasama ko dito na gunsmith. Magaling yun. Yun ay nag-resign dito dahil sa may edad na. 70 plus na. Okay? Magaling yun. Sinasaluduhan ko yun. Na talagang pag gumawa yun, itabi mo yung ginawa niya sa original. Pwede, hindi mo makikilala. So, ganun sila. Hindi natin alam ngayon yung pag sinabing Danao ba, yan ba ay kumpanya? Hindi po yung kumpanya, yan po ay parang mga kabuti na kung saan nagsulputan. Panoorin niyo yung YouTube. Ang dami nila. So, hindi natin masasagot na pare-pareho sila. Actually, marami na rin ako nabuksan na Danao. Talagang hindi man pare. Kasi yung parts noon sila ang gumawa eh. Basta hindi nga sila gumagamit ng mga micrometer eh. Oh, ano ba yung micrometer? Wala ko dito micrometer, sorry. Yung mga pansukat ng tools, wala eh. Basta kukurtihan nila yan. Ipipit nila yan doon. Oh. Pag yan ay testing lang nilang ganun. Oh. Kung ano yan. So, hindi talaga natin yan malalaman na kung yan ba ay pwede. So, meron sigurong ang sagot ko diyan ay may mga Danao siguro na pwede, pero hindi lahat. Hindi lahat ng Danao. Dahil nga ang Danao ay maraming grupo-grupo na gumawa. So, ang Danao, pag sinabing Danao, paltik. Alam naman natin yung mga paltik. Walang quality control yan. So, pero sinasaluduhan ko ang mga gumagawa sa Danao. Dahil magagaling sila eh. Ay mantakin mong sumasabay sila dun sa mga CNC machine. CNC machine. Oh. Ang isang grupo nakakagawa sa isang buwan ng 4 hanggang 5 baril sa isang buwan. Ano lang sila, manual sila, kikil, martilyo, lagari, nakakagawa sila. 4, mga 3-4 lang silang gumagawa. Sa isang grupo sila. So, grupo-grupo sila. Ang Danao ay grupo-grupo. Hindi yan company. Hindi yan isang manufacturer lang. So, may nabasa ako, yung si De Leon, yun ang gumawa ng isang legit. Ang alam ko, ano yan eh. Parang may napanood ako no na shooter's arm. So, ang ginawa ng shooter's arm, yung mga magagawa ng mga illegal doon, kinuha niyang trabador kasi magagaling na yun eh. Bibigyan mo lang naman yun ng magandang materialis, bibigyan mo lang yun ng mga tools na magaganda, pagagamitin mo ng machine. Magagaling na magpiting yun eh. Magagaling na gumawa yun eh. So, hindi mo na kailangang mag-hire pa sa ibang bansa. Sa totoo lang, kung ang ano natin ay gobyerno natin ay siseryosohin yan, ay magiging tayo, weapon na capital of the world. Pag pinagsama-sama natin yung mga magagawa sa Danao na yan, ay mantakin makakagawa ng mga machine gun sa pamamagitan lang ng mga manual na mga paggagawa. Kumbaga, yung mga sinaunang na 18 na paggagawa ng baril ay yun pa rin ang pamamaraan nila, yung mga wala pang machine. Oh, mga wala pang machine ay nakakagawa sila. Ay how much more kung bigyan mo ng machine yan. Oh. Kaya nga sabi ko dun sa boss ko, boss, kung ako'y gagawin mo yung gunsmith, ibilhin niyo ako ng lathe machine at milling machine. Kung gusto ninyo ako ilagay sa pag-gunsmithing, dahil di ako mag-gunsmith dahil ako'y sanay akong gumamit niyan. So, pero yung mga taga Danao, kahit hindi mo pagamitin yung mga machine na yan, makakagawa yan. So, hindi ko masasabi na lahat ng Danao ay pwedeng ganun.
So, depende yan sa kung sinong nag-manufacture ng Danao na baril mo. Kung saan mo nakuha yan. Wala kasing ano yan. Hindi mo matitrace yan kung pag sinabi ba Danao, yan ba ay isang kumpanya ba yan? Hindi naman niya isang kumpanya. Napakarami niyang mga gumawa na yan. So, hindi talaga natin yan na masasabi na siguro lang yung iba. Yun ang sagot ko dyan. Hindi lahat. Dahil hindi naman lahat yan ay pare-pareho ang gawa nila. So, sana itong video na to ay magkameron ng kaunting awareness tayo tungkol sa Danao. Kasi ang akala nung iba, kaya nababasa ko nung pag nabanggit yan Danao binabasa ko nila na pagka pinintasan ko yung Danao, akala nila lahat na ay pinintasan ko. Hindi ko lahat pinipintasan yan dahil yung iba talagang class A ang gawa. Meron din namang hindi class A. Bibili ka ba naman ng 45 na 2,000 Anong kuwan yan? Ay kung yan ay maganda sa baril pa lamang yan magkano na? Ay di ano ang baril niyan? Ano ang slide niyan? Ay di sa junk shop galing yan. Kung sa materialis pa lamang yan. O pinakang mahal ng makakabili ka ng 45, ang ganda, 5,000. Ay anong klaseng materialis ang ginamit diyan? Ay kung bibili ka ng mga 41, 40 na material, tool steel na sa bakal pa lamang ay baka 5,000 na. Ay yung paggagawa pa, libor pa lamang yan. Saan kinuha ang materialis niyan? Doon na lamang, sa price na lamang. Kaya sabi ko nga sa inyo kung bibili kayo ng baril anong mas maganda? Di yung mas mahal. Yun ang mas maganda. So, yan ang aking kasagutan dyan. At bahala na ako sa mga basher. Hindi ko nila lahat na ang Danao ay hindi maganda. Ang inaano ko ay marami ang gumagawa at hindi natin alam kung sino sa kanila ang magandang gumawa. Hindi ko naman makilala yung mga taga ron. Okay. At sana nakapulutan ninyo ng kaunting kaalaman itong ating videos na to. Okay, God bless us all. Thank you very much.